Maraming bagay na nakikita ang ating mga mata pero mahirap ipaliwanag. Pero paano kung hindi lang pala ito katang-isip kundi sintomas ng isang karamdaman? Ang demensya ay tumutukoy sa paghina ng isipan dulot ng damage sa utak matapos tamaan ng sakit tulad na lamang ng Alzheimer's disease. Kadalasang apektado rito ang mga bahagi ng cerebral cortex na responsable sa memorya, pagkilos, pagpoproseso ng paningin, pandinig, pangamoy at pakiramdam. Nagdudulot ito ng pagiging makakalimutin at madalas na pagkalito. Naririyan din ang iba't ibang hallucinations kung saan naghahalo na ang mga bagay-bagay na totoo at hindi. Naririyan din ang visual hallucinations kung saan may nakikitang mga bagay o tao na kadalasang iniisip nila ay multo. Kasama na rin dito ang pagsasalita ng mag-isa na para bang mayroong tinataguan o kinakausap kahit wala naman. Mayroon ding auditory hallucinations kung saan may mga bagay na naririnig ang pasyente gaya na lamang ng mga yabag ng paa. Ang tactile hallucination naman ay ang pakiramdam na parang mayroong humahawak o kaya naman ay tila ginagapangan ng insekto. Nagre-resulta ito sa pagiging iritable, pagwawala at pagkakamot ng balat na maaaring ikasugat ng pasyente. Mayroong mga kaso rin namang nakaaamoy ng kakaibagay ng usok o pabango ang pasyente. Tinatawag naman po itong olfactory hallucination. Bukod sa pagpapatingin sa doktor para sa tamang diagnosis, may mga pupwede rin tayong gawin para maibsan ang kanilang mga nararamdaman. Makatutulong ang madalas na pakikipag-usap at pagpapakalma sa pasyente upang ma-stimulate ang kanilang kaisipan. Hikayatin din silang maglakad-lakad o mag-ehersisyo. Siguraduhin ding maayos at maliwalas ang inyong mga bahay para hindi kung ano-ano ang kanilang mga nakikita. Huwag baliwalain o gawing katatawanan ang ganitong kondisyon. Mainam na magbigay ng tamang suporta sa mga nakararanas ng demensya. Mga kapatid, Justin Quirino po. Masayang kwentuhan at makapulahang informasyon ang hatid namin tuwing umaga. Kaya mag-subscribe na at mag-follow sa social media pages ng News 5.